Ako'y si Cardo, isang magsasaka mula sa isang maliit na baryo sa gitna ng Nueva Ecija. Ang aking kaibigang si Tiago ay kapwa ko rin magsasaka. Sa loob ng maraming taon, kami magkatulong sa anumang hirap at ginhawa. Kami itinuturing na magkakapatid ng aming mga kapwa magsasaka. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay kakampi ang tadhana. Isang umaga, habang kami ni Tiago ay nagkakape sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, isang alingawngaw ang dumating sa aming baryo. May balitang ang aming mga lupain ay papasukin ng mga bagong proyekto ng gobyerno. Ang mga taniman namin ay maaring maapektuhan at maraming magsasaka ang hindi alam kung saan sila pupunta. Nakakatakot ang mga balitang ito, sabi ni Tiago habang hawak-hawak ang kanyang tasa ng kape. Paano na ang ating mga pamilya? Oo nga, Tiago, sagot ko. Ngunit kailangan nating kumilos at gumawa ng paraan. Hindi natin pwedeng hayaang basta na lang mawala ang ating mga pinaghirapan. Habang nakatitig kami sa malawak na palayan, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Tiago, paano kung magpalitan tayo ng lupa? Ang aking suhestyon. Alam ko na mas maganda ang lupa mo para sa mga gulay, habang ang lupa ko naman ay mas sangkop sa palay. Sa ganitong paraan, maaring mas maprotektahan natin ang ating ani at kabuhayan. Nag-isip si Tiago. Cardo, sa tingin ko'y may punto ka. Ngunit ito'y malaking desisyon. Paano kung hindi ito gumana? Nasa atin ang pagkakataon at kailangan natin itong subukan, sagot ko, na puno ng tiwala sa aming plano. Ang kapalit nito ay ang ating kinabukasan. Sa gabing iyon, hindi ako mapakali. Paano kung mali ang aming desisyon? Paano kung hindi namin magawang pagtulungan ang mga bagong hamon na darating? Ngunit alam ko rin na ang aming pagkakaibigan ay matibay at handang magsakripisyo para sa isa't isa. Dumating ang araw na kami nagpalitan ng lupa. Ang kapaligiran sa aming baryo ay puno ng usap-usapan at bulong-bulungan. Ngunit kami hindi natinag. Sa halip, kami nagpatuloy sa aming mga gawain na may mas masidhing dedikasyon. Alam naming ang bawat binhi na aming itatanim ay may daladalang pag-asa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, may kakaibang nangyayari. Ang lupa na aking nakuha mula kay Tiago ay tila nagiging tigang, kahit na ito'y dati mataba. Samantalang ang lupa naman ni Tiago na galing sa akin ay nagiging masagana. Isang araw, habang nag-aararo, may nahukay akong kahon sa ilalim ng lupa. Puno ito ng mga lumang dokumento at larawan. Habang tinitingnan ko ang mga ito, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ano ang kahulugan ng mga ito? At bakit ito nakatago sa aming lupa? Sa aking pagkagulat, isang pangalan ang nakasulat sa mga dokumento. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Ako si Ramon, isa sa dalawang magsasaka na magkamag-anak at matalik na magkaibigan. Sa unang bahagi ng aming kwento, isinakripisyo namin ni Jose ang aming mga lupa para sa isa't isa. Sa paglipas ng mga araw, natutunan naming tanggapin ang mga bagong hamon at natutunan namin ang kahalagahan ng pagkakaibigan at sakripisyo. Ngunit hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Nagsimula kaming makaramdam ng mga pagbabago sa paligid. Ang aking bagong lupang tinatamnan ay nagsimulang magbigay ng masaganang ani. Sa kabila ng pag-aalinlangan sa simula, unti-unti kong naramdaman ang biyaya ng lupa. Samantalang si Jose, sa kabilang banda, ay tila nahihirapan sa kanyang bagong lupa. Ang kanyang tanim ay tila hindi lumalago ng maayos kahit na siya'y masigasig na nagtatrabaho araw-araw. Isang araw, habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno, napansin ko ang kalungkutan sa mga mata ni Jose. Pare, mukhang may problema ka yata, tanong ko sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Ramon,
Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ginagawa ko naman ang lahat ng makakaya ko, pero parang hindi sapat ang aking lupa para sa akin. Sagot niya habang nakatingin sa malayo. Naantig ang aking damdamin sa kanyang sinapit. Naisip kong baka mali ang desisyon na ginawa namin. Nagsimula akong pagdudahan ang aming desisyon na magpalitan ng lupa. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalala, hindi ko maaring ipakita kay Jose na ako'y nawawala ng pag-asa. Kailangan kong maging matatag para sa aming dalawa. Jose, baka kailangan lang ng konting panahon, baka may kailangan lang baguhin sa iyong paraan ng pagtatanim. Narito ako para tumulong, sabi ko sa kanya, pilit na nagpapakita ng positibong pananaw. Ngunit sa loob-loob ko, nagsimula akong magtanong-tanong sa mga nakatatandang magsasaka sa aming komunidad. Naghahanap ako ng mga solusyon para sa lupa ni Jose. Hindi ko ito sinabi sa kanya dahil ayokong mag-alala siya sa akin. Araw-araw habang nagtatanim sa aking lupa, patuloy kong iniisip kung paano ko matutulungan si Jose. Isang umaga, isang matandang magsasaka ang lumapit sa akin. Si Mang Berto na may malalim na kaalaman sa agrikultura ay tila may alam na solusyon. Ramon, narinig ko ang tungkol sa lupa ni Jose. Baka gusto mong subukan ito, sabi niya habang inaabot sa akin ang isang maliit na supot ng buto. Ang mga buto na ito ay may espesyal na katangian. Lumalago ito kahit sa mahirap na lupa. Subukan mo ito kay Jose, dagdag niya. Napuno ako ng pag-asa. Agad kong kinuha ang mga buto at pumunta kay Jose. Pare, subukan natin ito. Baka ito na ang solusyon, sabi ko sa kanya habang inaabot ang mga buto. Nagpasya si Jose na subukan ng mga buto. Sa loob ng ilang linggo, nagtulungan kami upang itanim ang mga bagong binhi. Sinikap naming baguhin ang sistema ng pagtatanim at pag-aalaga sa lupa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti naming nakikita ang pagbabago. Ang lupa ni Jose ay nagsimulang magbigay ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang gabi, habang kami nagpapahinga, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa labas. Lumabas kami at nakita ang isang malakas na bagyo na dumarating. Ang hangin ay nagwawala at ang ulan ay tila walang tigil. Mabilis naming sinubukan ng aming makakaya upang iligtas ang aming mga tanim, ngunit tila walang magawa ang aming mga kamay laban sa kalikasan. Pagkatapos ng bagyo, ang aming mga lupa ay nagmistulang nasira. Ang mga tanim na pinaghirapan namin ay tila nawala. Nakatingin kami sa isa't isa, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng pagkasira, narito pa rin kami, magkasama. Ang mga sakripisyo na ginawa namin para sa isa't isa ay hindi mawawala, kahit na ang aming mga lupa ay magbago. Habang kami ay nagmumuni-muni sa ilalim ng parehong puno, napagtanto namin ang tunay na halaga ng aming pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi kami bumitaw sa isa't isa. At sa gitna ng aming pag-iisip, isang kakaibang ideya ang pumasok sa aking isipan. Jose, baka ang bagyong ito ay may dala rin na bagong simula para sa atin, sabi ko, puno ng pag-asa. Tumingin siya sa akin tila nagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngumiti ako at sinabing, baka hindi natin kailangan ang lupa upang maging masaya o matagumpay. Ang mahalaga ay kung ano ang kaya nating gawin para sa isa't isa, kahit sa harap ng mga sakuna. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng bagong simula, ngunit isang bagay ang sigurado. Kasama ko si Jose sa anumang hamon na darating. Sa likod ng lahat ng ito, ang aming pagkakaibigan ang tunay na kayamanan. Ngunit sa likod ng aming pag-asa, isang misteryo ang bumabalot sa aming mga tanim, isang bagay na hindi ko pa lubos na maipaliwanag. Sa araw-araw na nagdaraan, lalo kong nararamdaman ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin ni Thomas, ang aking matalik na kaibigan at kapwa magsasaka. Ang aming mga lupa ay nasa magkahiwalay na bayan at sa bawat paglipas ng araw, lalo kaming nahihirapang magpatuloy.
Marami na kaming napag-usapan, ngunit tila walang malinaw na landas na nagbubukas sa aming harapan. Isang umaga, habang sinisipat ko ang aking taniman, dumating si Thomas. Makikita sa kanyang mukha ang pagod, ngunit may halong determinasyon. Kaibigan, kailangan na nating magpasya, sabi niya habang binabaling ang tingin sa mayabong niyang palayan na nasa di kalayuan. Tumingin ako sa kanya, alam kong tama siya. Maraming beses na naming pinag-usapan ang pagpapalitan ng aming mga lupa. Ang lupa ko sa bayan ni Thomas ay masakma sa kanyang pangangailangan, gayon din naman ang kanyang lupa sa aking bayan na mas magagamit ko. Ngunit may mga alalahanin at takot na hindi ko maalis sa aking isipan. Alam kong mahirap ito para sa atin, patuloy ni Thomas. Pero para sa ating pamilya, kailangan nating magpakatatag. Napabuntong hininga ako. Iniisip ko ang aking pamilya at ang kinabukasan nila. Alam kong kailangang isantabi ang sariling interes para sa mas ikabubuti ng lahat. Ngunit paano kung magkamali kami? Paano kung sa pagpapalit namin ng lupa ay mas lalo lang kaming mapahamak? Muli naming binalikan ang aming mga plano. Inisip kung ano ang mga hakbang na kailangan naming gawin. Napagkasunduan naming magtungo sa munisipyo kinabukasan upang maayos ang mga papeles ng pagpapalitan. Isang hakbang na maaaring magbago ng aming mga buhay. Kinagabihan, hindi ako mapakali sa aking hinihigaan. Iniisip ko ang mga alaala sa aking lupa. Ang bawat butil ng pawis na aking ibinuhos para ito'y paunlarin. Paano kung hindi ko kayanin ang pagbabago? Ngunit sa kabila ng agam-agam, naroon ang pag-asang dala ng bagong simula. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo ni Thomas sa munisipyo. Habang papalapit kami sa gusali, parang may bumigat sa aking dibdib. Ngunit tinapik ako ni Thomas sa balikat. Kaya natin ito, sabi niya. Ang mga simpleng salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Matapos ang ilang oras na pag-aasikaso ng mga papeles, natapos din ang proseso. Sa wakas, opisyal na kaming nagpalitan ng lupa. Sa aming pag-uwi, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at saya. Parang may bahagi ng sarili kong nawala, ngunit kasabay nito'y may bagong pag-asa na sumilay. Ngunit sa aming pag-uwi, isang hindi inaasahang balita ang sumalubong sa amin. Ang lupa na ipinagpalit ko kay Tomas ay hinahabol pala ng isang malaking kumpanya para gawing bahagi ng kanilang proyekto. Nagulat kami pareho at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang lupa na inaakala naming magiging daan para sa mas magandang kinabukasan ay tila nagdala ng bagong suliranin. Nagkatinginan kami ni Tomas parehong hindi alam ang gagawin. Ang mga plano at pangarap na buo na sa aming isipan ay biglang naglaho na parang bula. Ano na ang mangyayari sa amin? Paano na ang aming mga pamilya? Habang kami nakatayo sa harap ng aming mga bahay, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ito ba ang kapalit ng aming sakripisyo? Sa kabila ng lahat, alam ko na ito'y hindi pa katapusan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko maiwasang mag-alinlangan kung nagawa ba namin ang tamang desisyon. Sa kabila ng aming pagkakaibigan at sakripisyo, tila isang bagong kabanata na puno ng kawalang katiyakan ang bubuksan. Sa mga susunod na araw, kailangang magdesisyon kami ni Thomas kung paano haharapin ang bagong hamon na ito. Ngunit bago ang lahat, kailangan naming muling magtiwala sa isa't isa, sa aming pagkakaibigan, sa aming pangarap, at sa kabila ng lahat, umaasa akong sa dulo ng lahat ng ito, may liwanag pa ring mag-aantay sa amin. Ngunit paano kung ang liwanag na iyon ay hindi na namin maabot? Sa umaga ng paglipat ng lupa, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga bundok, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko maikakaila ang kaba at pag-aalala sa aking puso. Ngunit sa kabila ng mga ito, nandoon pa rin ang tiwala sa aking kaibigang si Lando. Sa loob ng ilang taon,
Kami ay naging matalik na magkaibigan, hindi lamang sa pagtatanim, kundi pati na rin sa bawat hirap na dinaranas sa buhay. Mauro, sigurado ka bang handa na tayo para sa araw na ito? Tanong ni Lando habang nagbabalot ng kanyang mga gamit. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala na parang may bumabagabag sa kanya. Oo, Lando, matagal nating pinagplanuhan ito at naniniwala akong ito ang tamang desisyon para sa ating dalawa. Sagot ko. Bagamat may bahagyang alinlangan, pilit kong pinatatag ang aking loob. Ang kasunduan namin ay magpapalitan kami ng lupa para sa ikabubuti ng aming mga pamilya. Ang lupa ni Lando ay mas malapit sa ilog, bagay na kinakailangan ko para sa aking mga palay, samantalang ang lupa ko naman ay may mas matabang lupa para sa kanyang mga gulay. Habang kami naglalakad patungo sa hangganan ng aming mga lupa, naalala ko ang mga kwento ng aking ama tungkol sa mga sinaunang magsasaka na nagtitiyaga sa hirap ng buhay, ngunit nananatiling matatag dahil sa kanilang pagkakaibigan. Ang aming desisyon ay bunga ng matagal na pag-iisip at pagtitimbang ng lahat ng aspeto. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti ay ang mga alalahanin na maaari itong magbago sa aming relasyon. Nang makarating kami sa hangganan, tumigil kami saglit. Tumingin kami sa isa't isa at sa ilang saglit ay parang tumigil ang oras. Walang salitang lumabas sa aming mga bibig, ngunit sa aming mga mata ay naroon ang pagtitiwala. Itinaas ni Lando ang kanyang kamay at sa isang simpleng pagkamay, kinumpirma namin ang aming kasunduan. Sa sandaling iyon, alam kong ang halaga ng pagkakaibigan ay higit pa sa material na bagay. Habang abala kami sa paglipat, naisip ko ang mga taon na pinagsamahan namin ni Lando. Mga panahon ng tagtuyot, mga araw ng pag-ulan, at ang masayang pag-aani. Sa kabila ng hirap, lagi kaming nandyan para sa isa't isa. Palaging handang magtulungan. Ang paglilipat ng lupa ay hindi lamang pisikal na pagbabago, kundi isang simbolo ng aming tiwala at sakripisyo para sa mas mabuting kinabukasan. Ngunit sa gitna ng aming gawain, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang inaayos namin ang mga palatandaan ng hangganan, napansin ko ang isang maliit na kahon na nakabaon sa lupa. Nang ito'y aking hukayin, nakita ko ang isang lumang mapa. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Ang mapa ay tila nagpapakita ng ibang hangganan ng lupa, mas malawak kaysa sa aming inaakala. Lando, tingnan mo ito. Tawag ko sa kanya habang itinuturo ang mapa. Lumapit siya at sinuri ang papel. Kita ko sa kanyang mukha ang pagkabigla at pag-aalala. Mauro, saan mo nakuha ito? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses. Sa lupa, sa mismong hangganan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sagot ko, puno ng pagtataka. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang mapa ay tila nagsasabi ng ibang kwento, isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng aming pinaniniwalaan. Ang hangganan ng aming mga lupa ay tila may mas malalim na kasaysayan at ang aming kasunduan ay maaaring nakaapekto sa mas malawak na usapin na hindi namin alam. Sa aming pag-uusap, unti-unti naming naunawaan na ang mapa ay maaaring may kinalaman sa isang lumang kasunduan ng aming mga ninuno. Ang lupa na aming pinagtatalunan ay maaaring may mas malalim na kahulugan at ang aming pagkakaibigan ay maaaring subukin ng bagong pagsubok na ito. Mauro, kailangan nating alamin ang katotohanan sa likod ng mapa na ito. Hindi natin pwedeng balewalain ito, sabi ni Lando, puno ng determinasyon. Oo, Lando. Ngunit paano kung ang katotohanan ay magdulot ng mas malaking problema? Tanong ko, hindi maitago ang aking pag-aalala. Ang aming desisyon na palitan ang lupa ay tila nagbukas ng mas malalim na usapin. Sa kabila ng aming mga plano, ang mapa ay nagsisilbing babala na maaaring may nakatagong lihim sa likod ng aming mga lupa. Ang aming pagkakaibigan ay haharap sa bagong pagsubok
At sa puntong ito, hindi namin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Habang kami nagbabalik sa bahay, dala ang mapa, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad at ang takot sa posibleng kahihinatnan. Ang aming desisyon ay nagbukas ng bagong kabanata, puno ng misteryo at pag-aalinlangan. Sa likod ng mga ngiti at tiwala, ang aming pagkakaibigan ay haharap sa pinakamatinding pagsubok. At sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatiling nakabitin. Ano ang susunod na hakbang at paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglakad ako sa gilid ng palayan. Ang malamig na hangin ay tila yumayakap sa akin, nagdadala ng kakaibang lamig sa aking dibdib. Nasa isip ko ang usapan namin ni Pedro noong nakaraang linggo. Kami ay matalik na magkaibigan, kapwa nagsasaka ng lupa na minana pa mula sa aming mga ninuno. Ngunit sa kabila ng aming ginhawa sa aming mga lupa, kapwa namin naramdaman na may kulang. Si Pedro sa kanyang mapagmahal na paraan ay nagmungkahi ng isang bagay na hindi ko inasahan. Bakit hindi natin palitan ang ating mga lupa? Tanong niya, may nangiti sa kanyang mga labi. Baka ito ang solusyon sa mga hinanakit natin. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko maialis ang agam-agam sa aking puso. Ang lupa ko ay ang alaala ng aking ama, ang kuwento ng aking pamilya. Gayunpaman, ang ideya ni Pedro ay nagbigay ng bagong pag-asa na tila isang bagong simula. Inisip mo na ba talaga ito, kaibigan? Tanong ko, pinipilit na intindihin ang kanyang panukala. Oo, matagal ko na itong iniisip, sagot ni Pedro. Sa bawat pag-aararo ko, nararamdaman kong hindi ito ang tamang lupa para sa akin. Parang may nawawala. Sa sumunod na mga araw, patuloy kong pinag-isipan ang kanyang mungkahi. Sa tuwing magtatanim ako ng palay, naroon ang tanong na bumabalik-balik sa isipan ko. Isang tanong na tila may kasamang pangako ng bagong simula at pagbabago. Ngunit sa kabilang banda, naroon din ang takot na baka mali ang aming desisyon at mawala ang lahat ng aming pinaghirapan. Hanggang sa isang araw, nagising ako sa isang panaginip na tila totoo. Nasa harap ako ng malawak na lupain, mas lunti kaysa sa kahit anong nakita ko. Doon sa gitna ay si Pedro, nakangiti at tila walang bahid ng pag-aalala. Sa kanyang likuran, ang lupa niya ay tila mas masagana, puno ng ani at bunga. Ang tanawin ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan, isang damdaming hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Pagkatapos ng panaginip na iyon, nagdesisyon ako. Sa kabila ng lahat ng agam-agam, pumayag akong palitan ng aming mga lupa. Sa isang pirmahan sa ilalim ng mga puno ng mangga, kami ay nagkasundo. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit ang hindi namin alam ay ang sorpresa na naghihintay sa amin. Makaraan ng ilang linggo, nagsimula na akong magtrabaho sa bagong lupa. Ang bawat araw ay tila isang paglalakbay na puno ng pagkatuto. Ang lupa ni Pedro ay may kakaibang uri ng halumigmig na tila may buhay na hindi ko pa nararanasan sa aking sariling lupain. Sa bawat pag-aararo, unti-unti kong nararamdaman na ang desisyon namin ay tama. Isang araw, habang nagbubungkal ako, may naramdaman akong kakaiba sa ilalim ng lupa. Parang may matigas na bagay. Hinukay ko ito gamit ang aking kamay at sa aking gulat, isang lumang kahon ang aking natuklasan. Sa loob nito ay ang mga lumang dokumento, mga larawan, at isang diary na tila pagmamay-ari ng isang hindi kilalang tao. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga tala tungkol sa lupa ni Pedro, mga lihim na hindi niya alam. Sa aking pag-uusisa, nabasa ko ang isa sa mga pahina ng diary. Nakasaad doon na ang lupa ni Pedro ay dating bahagi ng isang malawak na lupain na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Ang lupa ay may deposito ng ginto, isang bagay na hindi namin kailanman inasahan. Ang puso ko ay bumilis ang tibok. Ano na ang gagawin ko sa natuklasan kong ito?
Ang aming desisyon ay tila may mas malalim na kahulugan kaysa sa aming inisip. Sa aking pag-iisip, napagtanto ko na ang pagpalit ng lupa ay nagdala sa amin ng hindi inaasahang biyaya. Ngunit sa kabila nito, nagdala rin ito ng bagong responsibilidad. Habang nakaupo ako sa gilid ng palayan, muling bumalik sa akin ang mga alaala ng aming pagkakaibigan ni Pedro. Ang aming sakripisyo ay nagdala ng bagong pag-asa. Ngunit ngayon, ang kamalayan sa nakatagong kayamanan ay nag-udyok sa akin na mag-isip ng mas malalim. Ano ang aming gagawin sa bagong lihim na ito? Paano namin haharapin ang bagong kabanata ng aming buhay? Sa gitna ng mga tanong na ito, narinig ko ang yabag ni Pedro. Lumapit siya sa akin, kasabay ng pagbagsak ng ulan. Sa ilalim ng ulan, nagkatinginan kami, puno ng tanong at pag-asa. Ngunit bago pa kami makapag-usap, isang hindi inaasahang tunog ang narinig namin mula sa kalayuan. Isang tunog na tila babago sa takbo ng aming mga buhay. Sa paglipas ng mga araw, ang aming desisyon na magpalitan ng lupa ay tila bumigat sa aking damdamin. Ang lupa ni Rico na aking sinasaka ngayon ay puno ng mga bagong hamon na hindi ko inaasahan. Ang dating taniman ng palay ay ngayon puno ng mga batong kailangang ligpitin bago ko maitanim ang mga bagong binhi. Sa kabila ng hirap, naisip ko ang mga ngiti at saya ni Rico tuwing nagkikita kami. Para bang ang dating lupa ko na ngayon ay nasa kanya ay nagdudulot ng bagong pag-asa para sa kanya. Ano? Kumusta ang bagong lupa? Tanong ni Rico isang umaga habang kami nagkakape sa gilid ng bukid. May halo ng pag-aalala sa kanyang tinig, ngunit mas nangingibabaw ang saya. Medyo mahirap, Rico, pero ayos lang, kaya naman. Ang mahalaga ay masaya ka sa ginagawa mo. Sagot ko habang pinipilit kong ngumiti. Sa totoo lang, ang hirap ng lupa ay unti-unting nagpapabigat sa akin. Ngunit hindi ko ito ipinapakita kay Rico. Ang kanyang kaligayahan ay mahalaga sa akin. Nagpatuloy ang aming araw sa bukid. Sa bawat paglipas ng oras, ramdam ko ang pagod sa aking kalamnan, ngunit pinilit kong magtrabaho ng husto. Ang mga palay na dati itinuturing kong kayamanan ay ngayon isang hamon na puno ng pangako ng bagong simula. Sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa na sa bawat patak ng pawis ay may bunga ng sakripisyo. Isang hapon, habang ako'y nagpapahinga sa lilim ng mangga, napansin ko si Rico sa kabilang dako ng bukid. Abala siya sa pagtatanim, punong-puno ng sigla. Sa kabila ng distansya, ramdam ko ang kanyang kasiyahan at determinasyon. Nakita ko kung paanong ang dating lupa ko ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at inspirasyon. Subalit, isang gabi, habang kami nasa ilalim ng maliwanag na buwan at nag-uusap tungkol sa mga plano namin sa bukid, biglang dumating ang isang hindi inaasahang balita. Si Mang Nestor, isa sa mga matandang magsasaka sa aming baryo, ay lumapit sa aming dalawa. May dala siyang balita na maaaring magbago ng lahat. May narinig akong balita mula sa munisipyo. Sabi ni Mang Nestor, halatang may pag-aalala sa kanyang tinig. May plano raw na gawing resort ang lupang sinasaka niyo. Ang buong lupain ay maaaring bilhin ng isang malaking kumpanya. Natigilan kami ni Rico. Ang lupang aming pinaghirapan, ang lupaing nagbigay sa amin ng pag-asa at pinagmulan ng aming sakripisyo ay maaaring mawala sa isang iglap. Ang mga pangarap namin ay tila pinagbabantaan ng isang mas malaking puwersa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon namin at ang posibilidad na mawalan ng lahat. Anong gagawin natin? Tanong ni Rico, halatang nag-aalala sa maaaring mangyari. Kung totoo ang balita, paano natin poprotektahan ang lupa? Nag-isip ako ng malalim, hinahanap ang tamang sagot sa gitna ng kaguluhan. Ang aming sakripisyo para sa isa't isa ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang tiwala at pagkakaibigan na hindi kailanman matitinag.
Kailangan nating kumilos, Rico. Hindi natin pwedeng hayaan na basta na lang mawala ang lupa. Ito ang pinagmulan ng ating sakripisyo at pangarap, sagot ko, puno ng determinasyon. Nagkasundo kami na magtipon ng mga magsasaka sa baryo at magplano ng hakbang para sa aming lupa. Sa kabila ng balitang aming narinig, naroon ang pag-asa na sa sama-sama naming pagkilos ay mapuprotektahan namin ang aming pinaghirapang lupa. Ngunit sa ilalim ng kalmadong gabi, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Ano ang handa kong isakripisyo para sa lupaing ito? Sa pagdating ng umaga, alam kong magkakaroon ng matinding laban. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang aming pagkakaibigan ni Rico ang magiging sandigan sa anumang pagsubok. Habang naglalakad pa uwi si Rico, iniwan niya sa akin ang isang tanong na nagbigay ng kakaibang kaba sa aking damdamin. Paano kung ang lupaing ito ay may nakatagong lihim na maaaring magbago sa lahat ng ating plano? Ang tanong ni Rico ay nag-iwan ng misteryo sa aking isipan. Ano ang maaaring lihim na taglay ng lupa? Sa pagdating ng bagong umaga, alam kong kailangang tuklasin ang sagot sa likod ng tanong na iyon. Isang tanong na maaaring magbago sa aming pagtingin sa sakripisyo, pagkakaibigan at pangarap. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, kami ni Ramon ay nakaupo sa tabi ng lumang puno ng mangga. Ang mga hampas ng malamig na hangin sa aking balat ay tila mga paalala sa mga desisyon naming ginawa. Mula sa aming pinagpalitang lupa, ang mga pangako ng masaganang ani ay nandoon. Ngunit ang mga tanong ukol sa aming hinaharap ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Alam mo, Pedro, sabi ni Ramon habang sinisipat ang kalangitan, hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong ito. Ang pagpapalit ng lupa ay tila simpleng ideya noong una, pero ngayon, pakiramdam ko'y napakalalim ng naging epekto nito sa atin. Tumango ako, iniisip ang mga butil ng palay na nasa ilalim ng aking mga kuko. Oo nga, Ramon, ang dami nating natutunan sa loob ng maikling panahon. Hindi lamang pag-aaruga sa lupa, kundi pati na rin ang halaga ng sakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Ang pag-aalaga sa lupa ni Ramon ay naging hamon para sa akin. Sanay ako sa ibang uri ng lupa, kaya't ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Ngunit hindi ko pinanghinaan ng loob. Isinakripisyo ko ang aking kaginhawaan sa pag-asang ang lupa ni Ramon ay magbunga ng masagana. Isang bagay na hindi ko lubos maisip na mangyayari kung hindi dahil sa aming pagkakaibigan. Pedro, naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung hindi natin itinuloy ang pagpapalit? Tanong ni Ramon, may halong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Siguro, Ramon, hindi natin matutunan ang tunay na halaga ng sakripisyo. Ang halaga ng pag-intindi sa pinagdaraanan ng iba sa pamamagitan ng kanilang mga mata, tugon ko, habang iniisip kung paano ko naisama ang sarili sa buhay ni Ramon. Ang kanyang mga pasakit ay naging akin at ang aking mga pangarap ay naging kanya. Sa likod ng mga ngiti ni Ramon, alam ko na mayroong mga alalahanin. Hindi lamang tungkol sa lupa, kundi pati na rin ang kinabukasan ng aming pagkakaibigan. Ang pagpapalit ng lupa ay isang simbolo ng aming pagtitiwala sa isa't isa, ngunit sa likod nito, may mga tanong na hindi pa nasasagot. Ano nga ba ang kapalit ng lahat ng ito? Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay nabulabog ng tunog ng papalapit ng mga yabag. Napatigil kami ni Ramon, nagulat sa hindi inaasahang bisita. Mula sa dilim, isang figura ang unti-unting lumitaw. Isang matandang lalaki na may hawak na lampara. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Mga anak, dapat kayong mag-ingat, wika ng matanda. May mga balita na ang lupa ay hindi na kasing ganda ng dati. Isang misteryo ang bumabalot dito. Marami ang nagsasabi na may mga nangyayaring hindi maipaliwanag.
Nagkatinginan kami ni Ramon, ang aming mga puso ay napuno ng kaba. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Ang aming lupa, ang aming sakripisyo, ngayon ay tila nasa panganib. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari, patuloy ng matanda, ngunit may mga kwento na ang lupa ay nagbabago, na tila may buhay na hindi natin makita. Ako'y kinabahan sa mga narinig. Ang lupa na aming inasikaso at pinahalagahan, ngayon ay tila nagbabago sa paraang hindi namin inaasahan. Ano ang ibig sabihin ng mga kwentong ito? Ang aming sakripisyo ba ay nauwi sa wala, habang ang matanda ay nagpatuloy sa kanyang babala, isang damdamin ng takot at pag-aalinlangan ang bumalot sa akin. Ang aming desisyon na magpalitan ng lupa ay tila may mas malalim na kahulugan na hindi namin natanto. Ang aming pagkakaibigan ba ay susubukin ng pagbabago ng lupa? Sa pag-alis ng matanda, ako'y natigilan. Ang katahimikan ng gabi ay nagbigay daan sa mga tanong na bumabagabag sa aming isipan. Ano nga ba ang nangyayari sa lupa? May misteryo bang bumabalot dito na kumikilos sa likod ng aming sakripisyo? Sa harap ng mga tanong na ito, isang bagay lamang ang sigurado. Ang aming pagkakaibigan ay susubukin, ngunit sa kabila ng lahat, kami ni Ramon ay magkasama. Ang aming sakripisyo ay may halaga, ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Habang kami ni naglakad pabalik sa aming mga tahanan, ang hangin ay tila may dala pang balita. Ang lupa ay may kwento na kailangan naming tuklasin. Sa likod ng mga anino, ang aming hinaharap ay bumabalot sa misteryo. Sa dulo ng bahagi na ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na kapalit ng aming sakripisyo? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagtipon kaming dalawa sa gitna ng aming mga lupain. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat, tila ba inaakap ang bawat sulok ng lupang minamahal namin. Si Ernesto, ang aking matalik na kaibigan, ay tahimik na nakatayo sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pag-asa. Ernesto, sambit ko, sinisikap kong ipakita ang tapang sa kabila ng kaba sa aking dibdib. Handa na ba tayo sa pagpapalit ng lupa? Tumango si Ernesto, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kabila ng kadiliman ang gabi. Oo, amigo. Alam kong ito ang tamang desisyon para sa ating mga pamilya, para sa ating kinabukasan. Ang desisyong ito ay hindi madali. Ang aming mga lupain ay naging bahagi na ng aming pagkatao, ngunit ang pangako ng mas mabuting ani sa lupang pag-aari ni Ernesto ay hindi ko maitatatwa. Ganoon din ang nararamdaman niya tungkol sa aking lupa. Ang aming sakripisyo ay para sa mas malaking layunin, ang kapakanan ng aming mga mahal sa buhay. Habang nagsimula kaming maglakad patungo sa hangganan ng mga lupa, binalikan ko ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Simula pagkabata, sabay namin hinubog ang aming mga pangarap, nag-araro sa ilalim ng mapagpalang araw at nagtanim ng mga buto ng pag-asa sa lupaing tila ba walang katapusan. Ang aming pagkakaibigan ay tulad ng isang puno, matatag, malalim ang ugat at namumunga ng matamis na alaala. Sa aming paglakad, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon sa bawat hakbang. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat, ang aming sakripisyo ay may halaga. Ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na ang pagpapalit ng lupa ay magdudulot ng kasaganaan para sa aming mga pamilya. Nang marating namin ang hangganan, huminto kami. Ang hangin ay tila bumagal at ang paligid ay tila naghintay sa aming susunod na hakbang. Kinuha ni Ernesto ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, isang simbolo ng aming kasunduan, ang pagpapalit ng lupa. Sa kabila ng kasimplehan nito, ang papel na iyon ay may bigat ng aming mga pangarap at sakripisyo. Sa papel na ito, kaibigan, sabi ko, nakasalalay ang ating kinabukasan. Ang ating mga pamilya ang magbubunga ng lahat ng ating pinaghirapan at sa lupa ng isa't isa,
sila ay magtatagumpay. Ngumiti si Ernesto, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may halong lungkot. Tama ka, kaibigan, ngunit hindi natin alam ang maaaring mangyari. Ang ating sakripisyo ay isang hakbang ng pananampalataya. Sa aming pag-usal ng mga pangako, nararamdaman ko ang sinseridad sa bawat salita. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pagtitiwala sa isa't isa. Ang aming pagkakaibigan ay ang pundasyon ng aming desisyon at sa kabila ng lahat ng panganib, kami ay handa. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang kakaibang hangin ang dumaan, dala ang isang bulong na tila ba nagmumula sa kalikasan. Napatingin kami sa paligid at sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa likod ng mga puno. Napansin namin ang isang anino na gumagalaw sa dilim, isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa paglapit ng anino, tumambad sa amin ang isang lalaki na hindi pamilyar. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng sombrero at ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng lihim. "Sino kayo?" tanong ni Ernesto, habang kami ay naghahanda sa anumang maaaring mangyari. Ngumiti ang lalaki, isang ngiti na may halong misteryo. "Ako ay isang tagapamagitan ng lupa," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng tiwala. "Narinig ko ang inyong kasunduan, ngunit nais ko kayong babalaan. Ang pagpapalit ng lupa ay hindi basta-basta. May mga bagay na hindi ninyo nakikita." Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng lalaki? Ano ang kanyang nais ipahiwatig? "Bakit mo sinasabi ito?" tanong ko. Ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Ano ang hindi namin nakikita? Ngumiti muli ang lalaki, at sa kanyang paglingon, tila ba siya ay naglaho sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang huling salita ay nag-iwan ng malalim na takot sa aming mga puso. Minsan, ang lupa ay may sariling kwento. Alamin ninyo ang nakaraan nito bago ninyo isakripisyo ang inyong kinabukasan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kami ni Ernesto ay nakatayo, puno ng pag-aalinlangan at takot. Ang hangin ay tila ba nagbabadya ng bagong kabanata, isang kwento na hindi namin inaasahan. Sa aming mga puso, isang tanong ang patuloy na umuukilkil. Ano ang lihim na nakatago sa lupaing aming nais ipagpalit? Sa mga nakaraang buwan, di ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa mga mata ni Lito. Siya ang aking matalik na kaibigan sa aming maliit na bayan at kapwa kami nagsasaka sa mga lupang minana namin sa aming mga magulang. Lumaki kami na magkasama, nagtatanim at nag-aani at sa bawat hamon na dumating. Palagi kaming nagtutulungan. Isang umaga habang kami nagkakape sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng mangga, nagsalita si Lito tungkol sa kanyang problema. "Pare," wika niya, "napansin mo bang tila hindi na kasing yaman ang lupa ko? Kahit anong gawin ko, parang kulang pa rin ang ani." Tumingin ako sa kanya, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Oo, napansin ko nga," sagot ko. "Baka kailangan mo ng ibang uri ng pataba o di kaya ibang pamamaraan ng pagtatanim." Umiling si Lito. "Sinubukan ko na lahat, pero parang may mali talaga. Siguro kailangan ko ng palitan ng lupa." Napaisip ako, ang lupa ko ay palaging nagiging masagana, sapat upang matustusan ang aking pamilya at makapaglaan pa para sa mga darating na taon. Hindi ko naisip na may mga kaibigan akong nangangailangan ng tulong. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. "Lito, paano kung magpalitan tayo ng lupa? Subukan mo kaya ang lupa ko, baka makatulong ito sa'yo." Tumitig siya sa akin, tila nagulat. "Pare, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa alok mo. Napakalaking sakripisyo niyan para sa'yo." Ngumiti ako. "Lito, magkaibigan tayo. Kung ano ang magagawa ko para sa'yo, gagawin ko." Nagpatuloy kami sa pag-uusap at sa huli nagkasundo kami na subukan ng plano.
Sa mga sumunod na linggo, nagsimula kaming magpalitan ng lupa. Isang hakbang na hindi pa namin nagagawa noon. Habang unti-unti naming isinasagawa ang pagpapalit, ramdam ko ang bagong pag-asa sa puso ni Lito. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang lupa ni Lito ay tila may taglay na misteryo. Sa unang tingin, ang lupa ay mukhang maayos, ngunit sa tuwing sinusubukan kong magtanim, laging may kakaibang nangyayari. Ang mga halaman ay mabilis na lumalaki, ngunit bigla na lang nalalanta. Parang may hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanila pababa. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng bagong lupang aking tinatamnan, narinig ko ang bulong ng hangin. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin na para bang may ibang presensya ang naroroon. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko, ngunit alam kong hindi ito pangkaraniwan. Kinabukasan, dinalaw ako ni Lito at sa kanyang mga mata ay nagniningning ang pag-asa. Pare, salamat talaga. Ang lupa mo'y tila kakaiba, napaka-fertile at ang mga tanim ko'y umuusbong na. Ngumiti ako, ngunit sa loob-loob ko'y nag-aalala pa rin. Pero Lito, may napapansin ka bang kakaiba sa lupa mo dati? Parang may kung anong nangyayari kapag nagtatangkang magtanim doon. Nag-isip siya sandali bago sumagot. Alam mo, may naririnig akong kwento mula sa matatanda sa baryo. Sinasabing ang lupa ko raw ay dating bahagi ng isang sinaunang sagradong lugar. Ngunit hindi ko ito pinansin noon. Nagpanting ang aking tenga sa kanyang sinabi. Sagrado? Ano bang ibig sabihin niyan? Nagpatuloy si Lito. May mga alamat tungkol sa isang lumang puno na itinanim doon na may kapangyarihang magbigay ng kasaganaan sa mga puro puso at pagdurusa sa mga sakim. Sa narinig, bumalik ang takot sa akin. Paano kung ang lupa ni Lito ay may sumpa o biyaya na bumabalot dito? At ang pagpapalit namin ng lupa ay maaaring isang malaking pagkakamali. Sa kabila ng mga tanong, naisip kong kailangan naming harapin ito ng magkasama. Lito, sa palagay ko kailangan nating alamin ang totoo tungkol sa lupa mo. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang mga kwento, lalo na kung may epekto ito sa ating buhay. Tumango si Lito, pumayag na hanapin ang katotohanan. At sa aming desisyon, nagsimula kaming maghanap ng kasagutan sa mga alaala ng aming bayan. Ngunit sa aming pag-iimbestiga, may isang bagay na hindi namin inaasahan, isang lihim na matagal nang kinalimutan. Sa paglalim ng gabi, habang kami nag-uusap sa ilalim ng buwan, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Mga anak, wika niya, ang lupa ay may sariling kwento. Huwag ninyong hayaang ito'y magdikta ng inyong kapalaran. Sa kanyang mga mata ay may misteryo at kaming nanatiling nakikinig, naghihintay sa kanyang susunod na sasabihin. Ngunit bago siya makapagpatuloy, ang hangin ay biglang bumugso at ang kanyang anino'y nawala na parang bula. Kami nagkatinginan, nababalot ng takot at pagtataka. Ano nga ba ang tunay na kwento ng lupa? At paano namin malalaman ang buong katotohanan? Sa gabing iyon, nagpasya kaming hindi titigil hanggat hindi namin natutuklasan ang lihim na bumabalot sa aming sakripisyo. Sa pagsisimula ng umaga, nagising ako sa banayad na tunog ng mga ibong nag-aawitan sa labas ng aking maliit na kubo. Ang hangin ay sariwa, puno ng pag-asa, ngunit sa kabila nito may kaba sa aking dibdib. Ngayon, ang araw na itinakda namin ni Leon para sa aming pagpapalitan ng lupa. Ang aming desisyon ay bunga ng mahabang pag-iisip, pagsusuri at pakikipag-usap sa isa't isa. Ika-6 na taon na ng aming pagkakaibigan ni Leon. Pareho kaming lumaki sa bukirin, nakatulong sa aming mga magulang sa pagtatanim at pag-aani. Ngunit sa aming pagmature, naging malinaw sa amin na ang aming mga lupa ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang lupa ni Leon ay mainam para sa mga gulay, samantalang ang akin ay masangkop para sa mga prutas.
Isang araw, sa gitna ng aming pagtatalakayan sa ilalim ng malaking mangga, naisip namin ang ideya ng pagpapalitan ng lupa. Ang ideya ay tila baliw sa simula, ngunit unti-unti itong nagkaroon ng kabuluhan. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Leon, iniisip ko ang aming mga naging karanasan. Mga panahong sabay kaming nagtanim ng palay, nagtawanan sa mga palpak na araw ng pag-aani, at nagbahagi ng mga pangarap sa buhay. Kung tutuusin, ang aming pagkakaibigan ay ang pundasyon ng lahat ng ito. Ngayon, handa naming isakripisyo ang aming mga pag-aari para sa isa't isa, sa pag-asang mas mapapabuti ang aming kabuhayan. Pagdating ko sa bahay ni Leon, binati niya ako ng isang malaking ngiti. "Handa ka na ba, kaibigan?" tanong niya. Tumango ako, hindi lubos na makapagsalita dahil sa pinaghalong kaba at saya. Pumasok kami sa loob ng kanyang bahay kung saan nakahanda ang mga dokumento para sa pagpapalit ng titulo ng lupa. Sa bawat paglagda, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon, ngunit kasabay nito ay ang kaginhawahan ng tiwala sa isa't isa. Matapos ang proseso, lumabas kami at tumungo sa aming mga tinatanaw na lupa. Sa unang pagkakataon, tumingin ako sa lupa ni Leon na ngayon ay akin na. Napansin ko kaagad ang kanyang pag-aalaga dito. Ang mga tanim na gulay ay malusog at maayos ang pagkakaayos. Samantala, si Leon ay nakatingin sa aking dating lupa. Kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata habang iniisip ang mga tanim na prutas na maaari niyang palaguin. Subalit habang pinagmamasdan ko ang lupa ni Leon, may napansin akong kakaiba. Isang bahagi ng lupa ang tila hindi pantay, na para bang may nakabaon sa ilalim nito. "Leon, napansin mo ba ang bahagi ng lupa na iyon?" Tanong ko habang itinuturo ang lugar na aking tinutukoy. Tumango si Leon, mukhang nag-aalala. "Oo, matagal ko nang napansin yan, ngunit hindi ko pa nagagawang usisain. Dahil sa aming likas na pagkamausisa, nagpasya kaming usisain ang lugar na iyon. Sinimulan naming hukayin ang lupa at sa aming pagkagulat, may natagpuan kaming lumang kahon. Ang kahon ay may kalumaan na tila ba dekada na ang nakalipas mula nang ito'y nailibing. Bilang respeto sa bagong may-ari ng lupa, binuksan ko ang kahon. Ang aming natuklasan ay hindi inaasahan. Mga lumang dokumento, sulat, at larawan na tila pagmamay-ari ng isang pamilya. Sa bawat piraso ng papel na aming binabasa, lumalabas na ang lugar na iyon ay dating tahanan ng isang pamilya na naglaho sa kasaysayan. Ang mga sulat ay naglalaman ng mga kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at trahedya. Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay ang huling sulat na aming nabasa. Nakasaad doon ang isang lihim na kasunduan ng mag-asawa na ibenta ang kanilang lupa sa isang magsasaka kapalit ng perang gagamitin para sa kalusugan ng kanilang anak. Ngunit sa sulat, may babala rin na ang lupa ay may dalang sumpa sa sino mang mag-aangkin nito ng walang tamang intensyon. Natigil kami sa aming pagbasa, kapwa nag-isip kung ano ang susunod naming gagawin. Sa kabila ng aming mga plano na palaguin ang lupa, ngayon ay may bagong tanong sa aming isipan. Ano ang tunay na kahulugan ng sumpa? At paano ito makakaapekto sa aming desisyon? Sa likod ng aming mga isipan, naroon ang takot at kaba. Ngunit naroon din ang aming tiwala sa isa't isa na anumang mangyari, haharapin namin ito ng magkasama. Sa puntong iyon, napagtanto namin na ang tunay na lakas ng aming pagkakaibigan ay hindi sa pagpapalitan ng lupa, kundi sa pagsasakripisyo at pagtitiwala sa isa't isa, kahit sa harap ng hindi inaasahang panganib. Habang bumabalik kami sa kubo, iniisip ang kahulugan ng aming natuklasan. Alam namin na ang kwento namin ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga ulap at sa ilalim ng lupa, naroon ang mga susunod na kabanata ng aming buhay. Puno ng misteryo, pag-asa, at higit sa lahat, pagkakaibigan. Ngunit sa dulo ng araw, isang tanong ang namuo sa aking isipan.
May sumpa nga bang dala ang lupa? At paano ito makakaapekto sa aming kinabukasan? Sa dami ng pinagdaanan namin ni Kaberto, hindi ko aakalain na darating kami sa puntong ito. Palagi kaming nagtutulungan, nagtatawanan, at nagdadamayan. Pero ngayong nakaupo ako sa ilalim ng punong mangga sa gitna ng lupaing ito, parang may mabigat na pakiramdam na bumabalot sa hangin. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero parang may bumubulong sa likod ng isipan ko na may mali. 3 buwan na mula nang palitan namin ang lupa. Sa totoo lang, mas maganda ang ani ko ngayon sa lupa na dating kay Kaberto. Ang mga tanim kong mais ay malulusog, tila mas masigla kaysa sa mga tanim ko noon sa sarili kong lupa. Pati ang mga gulay ko ay parang nag-uumapaw sa sigla. Ang lupa ni Kaberto ay tila pinagpala. Sa kabila nito, hindi ko maiwasang mag-alala dahil tuwing tinatanong ko siya kung kumusta naman ang ani niya sa lupa ko, tila umiiwas siya sa usapan. Berto, kumusta ang mga tanim mo? Tanong ko isang hapon habang magkasama kaming nagkakape sa kubo. Eto, medyo mabagal ang tubo ng mga palay ko. Siguro kailangan lang ng konting pasensya. Sagot niya habang nakatingin sa malayo, parang may iniisip na iba. Pasensya? Tanong ko, pilit na sinisiyasat ang tono ng boses niya. Hindi ba maayos ang lupa ko? Alam kong hindi kasing yaman ng lupa mo, pero alam ko rin na kaya nitong magbigay ng sapat na ani kung aalagaan lang ng maayos. Ngumiti siya pero halatang pilit. Oo naman pare, wala kang dapat ipag-alala. Siguro masyado lang akong nasanay sa dati kong lupa. Hindi ko na siya pinilit magsalita pa, pero mula noon, hindi ko na mapigilan ang sarili kong mag-isip. Ano kaya ang nangyayari sa lupa ko? Bakit parang may tinatago si Kaberto? Isang gabi, hindi ako nakatulog. Bumangon ako at lumabas ng bahay. Tumitig ako sa kalangitan, tinatanong ang sarili kung tama ba ang desisyon naming magpalitan ng lupa. Napansin kong maliwanag ang buwan, kaya't bigla akong nakaramdam ng isang kakaibang ideya. Bakit hindi ko bisitahin ang lupa ko ng palihim? Hindi naman sa wala akong tiwala kay Kaberto, pero gusto ko lang makita kung ano ang tunay na kalagayan nito. Dala ang isang lampara at itak, tinahak ko ang madilim na daan papunta sa lupa ko. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang naririnig ko. Habang papalapit ako sa lupa, parang bumibigat ang hakbang ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaba o sa malamig na hangin ng gabi. Pagdating ko roon, tumigil ako sa gilid ng pilapil. Mula roon, kita ko ang kabuuan ng lupa. Pero sa halip na masiyahan, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Ang mga palay na itinanim ni Kaberto ay hindi lang mabagal ang tubo, halos wala nang natira sa mga ito. Ang ilan ay natutuyo na at ang iba naman ay parang kinain ng kung anong peste. Anong nangyari dito? Tanong ko sa sarili habang dahan-dahang bumaba sa pilapil. Habang naglalakad ako, napansin kong parang may kakaiba sa lupa. May mga bakas ng maliliit na hukay sa lupa, parang hinukay o kinalkal ng maliliit na kamay. Lumuhod ako at sinuri ang lupa. Ngunit habang ginagawa ko iyon, bigla akong napahinto. May narinig akong pamilyar na boses sa likod ko. Kadano, anong ginagawa mo rito? Si Kaberto. Nakangiti siya, pero sa ilalim ng liwanag ng lampara, may kakaiba sa mga mata niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Napansin kong parang may mali sa lupa ko, kaya pumunta ako rito. Sagot ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko, kahit na ang puso ko ay bumibilis ang tibok. Tumawa siya, pero malamig ang tunog nito. Hindi mo na dapat pinakialaman ang lupa mo. Hindi ba't nagkasundo na tayo? Ang lupa ko ay sayo at ang lupa mo ay sa akin. Berto, sabi ko ng may diin, may hindi ka sinasabi sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tahimik siyang tumingin sa akin hanggang sa lumapit siya ng kaunti. Alam mo, Dano, minsan hindi lahat ng bagay ay dapat malaman. Napaatras ako.
Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago siya makasagot, biglang may malakas na pagyanig mula sa lupa sa ilalim namin. Napahawak ako sa pilapil para hindi matumba, habang si Kaberto naman ay tila walang takot na nakatayo lang. Berto, ano ito? Sigaw ko, nanginginig ang boses. Ngumiti siya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang nangiti ng kaibigan kong kilala ko. Siguro, oras na para malaman mo ang lihim ng lupa mo, Dano. At bago pa ako makapagtanong ulit, biglang bumukas ang lupa sa harap ko. At mula roon ay may lumabas na animoy makapal na usok, itim, malamig at mabaho. Sa gitna ng usok, may mga anino akong nakita, gumagalaw at tila may anyo ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero isang bagay ang alam ko. Ang lupa na iniwan ko kay Kaberto, ay may itinatagong lihim na hindi ko kailanman inakala.